Ayaw ng Diyos na tayo ay nag-aalala sa mga bagay na nangyayari at mangyayari pa lamang sa ating buhay. Philippians 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Nasa ating mga sarili ang pagpapasya na pumili kung tayo ay mananalangin o mag-alala. Kung hindi tayo mananalangin, tayo ay palaging mag-aalala. Maari din tayong pumili na mag-alala o magsamba. Kung di tayo sasamba, tayo ay palaging mag-aalala. Nasa sa atin ang desisyon kung ano ang pipiliin natin. Imbitahin natin ang pagsamba sa harap na pintuan at paalisin natin ang pag-aalala sa likod na pintuan. Sabi ng Diyos, ayaw kung kayo ay nag-aalala sa lahat ng mga mahihirap na pasanin nyo sa buhay. Bakit? Dahil ang pag-aalala ay hindi makatwiran. Sa madaling salita ito ay walang saysay. Tayo ay nag-aalala sa mga maliliit at mga maling bagay. Minsan tinatanong natin sa ating mga sarili, gwapo o maganda ba ako? Ano ba ang paningin sa akin ng ibang tao? Tama ba ang mga nasabi ko? Tayo ay nag-aalala sa mga bagay na mawawala naman paglipas ng ilang araw. Mga bagay na temporary. Kung ikaw ay mag-aalala, ngunit sinabi ng Diyos na huwag kang mag-aalala, ngunit gusto mo talagang mag-alala, mag-alala ka sa mga bagay na eternal o walang hanggan. Huwag kang mag-aalala sa mga bagay na mawawala naman kinabukasan. Matthew 6 verse 25 to 27. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Kung inaalagaan ng Diyos ang mga ibon, kung ang mga ibon ay nakakakain ng sapat araw-araw na hindi nagtatanim o umaani, hindi ba't higit na aalagaan ka ng Diyos, mas higit na aalagaan ng Diyos ang tao kaysa sa mga hayop? Matthew 6 verse 28 to 29. At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Sinabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin, ang pag-aalala ay hindi makatwiran. Ang pag-aalala ay hindi makakatulong sa buhay natin. Ang pag-aalala ay walang silbi, ito ay walang maidudulot na maayos sa iyong buhay. Ang pag-aalala ay hindi makakapagpabago o hindi solusyon sa iyong mga mahihirap na suliranin. Ang pag-aalala sa mga problemang nararanasan mo ay hindi makakapagpabago sa iyong sitwasyon, kaya bakit ka mag-aalala? Ang pag-aalala ay walang kahihinatnan. Ang pag-aalala ay hindi makakapagpabago ng iyong mga nakaraan. Ang mga nakaraan ay tapos na. Past is past, ika nga. Kaya bakit ka nag-aalala? Ang pag-aalala ay hindi makakatulong sa iyong hinaharap. Kung ang pag-aalala ay hindi makakapagpabago sa nakaraan at hindi makakatulong sa hinaharap, ano ang sinisira nito? Sinisira nito ang ngayon, today, the present. At sinabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala dahil I will take care of you, aalagaan ko kayo. Halimbawa, nung bata pa ako, kung may mga kailangan ako sa paaralan, hindi ako nag-aalala. Pumupunta ako sa aking mga magulang at nanghihingi ako ng pambili ng mga kailangan ko sa paaralan. Hindi ako nag-aalala kung saan kukuha ng pambili ang aking mga magulang dahil sila na ang bahala doon. Siyempre, ganun naman tayo pag bata pa. Wala pa tayong masyadong alam sa mga bagay sa mundo. Ganun din dapat tayo sa Diyos.
Kung may mga problema tayo, ipanalangin natin sa Kanya at magtiwala tayo na aayusin at ibibigay niya lahat ng mga bagay na hiniling sa Diyos. Huwag na tayong mag-isip at mag-alala. Ipaubaya natin lahat sa Panginoon. Ikaw ay nag-aalala sa mga bagay na hawak at responsibilidad ng Diyos. Ang pag-aalala ay paghawak o pag-angkin ng responsibilidad ng Diyos na hindi naman dapat sa iyo. Sa bawat oras na ikaw ay nag-aalala, ito ay babala na ginagawa mo ang iyong sarili na Diyos. You're acting like God. Iniisip mo na lahat ng mga mahihirap na nangyayari sa iyong buhay ay nakadepende lamang sa iyo. Wala kang Diyos na pinagkakatiwalaan. Hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Hindi ka mag-aalala kung alam mo at naiintindihan na ang Diyos ay Diyos at ikaw ay tutulungan at hindi papabayaan sa anumang pagsubok na iyong kinakaharap ngayon. Magtiwala ka lang sa Kanya. Matthew 6 verse 30. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sakalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. In Matthew 6 verse 30, sinabi ng Diyos na Siya na ang bahala sa lahat ng mga pangangailangan mo at aalagaan ka niya dahil ikaw ay higit na mahalaga kaysa sa anumang nilalang niya na may buhay. Gusto mong malaman kung gaano ka kahalaga sa Diyos? Tingnan mo ang krus, namatay ang Diyos sa krus para sa iyo, ganyan ka kahalaga sa ating Panginoon, hindi ka basura, may silbi ka, ikaw ay mahalaga at mahal na mahal ka ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos at gaya ng pastol inaalagaan niya ang mga walang kalaban, laban na mga tupa. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Sa bawat araw na ikaw ay nag-aalala, nakakalimutan mo ang kabutihan ng Diyos. Ang pag-aalala ay senyales na nakakalimutan mo ang kabutihan ng Diyos. Nakakalimutan mo ang pangako ng Diyos na ibibigay niya lahat sa iyo. Lahat ng pangangailangan mo, basta magtiwala ka lang sa Kanya. Sinabi niya ng paulit-ulit na huwag kang mag-alala dahil lahat ng kailangan mo ako na ang bahala. Kung magtitiwala ka sa Kanya o hindi, nasa sa iyo ang desisyon, ngunit kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya, tiyak na ibibigay niya lahat ng iyong pangangailangan. Ang pag-aalala ay nangangahulugang nakakalimutan mo ang kabutihan ng Diyos. Nakalimutan mo kung ano talaga ang ating Panginoon at alam mo ba na palagi tayong dumadaan sa matinding problema kapag tayo ay hindi nagtitiwala sa mga plano ng Diyos. Kapag sinasabi natin o iniisip natin na hindi ako mahal ng Diyos, hindi niya ako kayang alagaan, ang Diyos ay hindi mabuting Diyos, sa bawat oras na iniisip mo yan, alam mo ba na ito ang magpapahamak sa iyo? Sa bawat araw na magkakaroon ka ng matinding problema, ikaw ay panghihinaan loob dahil wala kang Diyos na pinagkakatiwalaan. Lahat sa inyo ngayon na nakikinig ay naniniwala sa Diyos. Binigay natin ang ating tiwala sa Diyos dahil alam natin na hindi tayo mapupunta sa paraiso o langit sa ating sarili. Kakayahan lamang naniniwala tayo sa Diyos na patatawarin niya tayo at ililigtas hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa Kanyang grasya. Naniniwala tayo sa Diyos at sinasabi natin araw-araw na mahal niya tayo, pinapatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ipinadala niya si Jesus para mamatay ng dahil sa ating mga kasalanan. Nang namatay si Jesus sa krus, nalutas niya ang pinakamalaking problema natin. Wala nang mas malaki pang problema kaysa sa walang hanggang kaligtasan. Kung ang walang hanggang kaligtasan ang pinakamalaki nating problema, bakit mo iniisip na hindi aayusin ng Diyos ang mga maliliit na bagay sa iyong buhay? Ano ang saysay sa mga sinasabi mong magtitiwala ako sa Diyos na dadalhin niya ako sa paraiso o sa langit? Ngunit hindi mo naman siya pinagkakatiwalaan na gagawa siya ng paraan para mabayaran ang iyong mga utang. Ano ang saysay niyan? Bakit mo pinagkakatiwalaan ang Diyos sa walang hanggang kaligtasan pero hindi mo siya pinagkakatiwalaan sa kung sino ang magiging asawa at papakasalan mo? Mga tanong na magkakaasawa pa ba ako?
O magkakaroon ba ako ng stable na trabaho? O saang eskwelahan ako mag-aaral? Bakit hindi mo siya pinagkakatiwalaan sa mga bagay na iyon? Hindi makatwiran na sasabihin mong pinagkakatiwalaan ko ang Diyos na dadalhin niya ako sa buhay na walang hanggan. Ngunit hindi mo siya pinagkakatiwalaan na pagagalingin ka niya sa iyong matinding sakit. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan na tutulungan niya ako sa napili kong career sa buhay. Hindi makatwiran na pinagkakatiwalaan mo ang Diyos sa walang hanggang kaligtasan, pero nagdududa ka na aayusin niya ang mga problema na dumadating sa iyo. At kapag pinagdududahan mo ang Diyos, sa aktong iyon ikaw ay nagiging unbeliever. Hindi ka naniniwala sa Diyos sa puntong hindi ka sa Kaniya nagtitiwala na aayusin niya lahat ng iyong mga problema. Sa bawat oras na hindi mo siya pinagkakatiwalaan, iyan ay insulto sa Diyos. Sa bawat oras na hindi ka nagtitiwala, para kang ulila. Sa bawat oras na nagdududa ka sa Diyos, para kang taong walang sinasambang Diyos. Diyos na nangako ng paulit-ulit. Mahigit 3,000 na pangako sa Biblia na aayusin niya lahat sa buhay mo at siya na ang bahala sa mga mabibigat na problema na pinapasan mo ngayon. Ilang beses mo nang ginagawa na itinuturing mong Diyos ang iyong sarili, hindi mo alam ang iyong kailangan at ang sarili mo lamang ang iyong pinagkakatiwalaan. Nakadepende ka na lang sa iyong sariling kakayanan, binaliwala mo ang Diyos. Inako mo lahat ng problema sa halip na manalangin at ipaubaya lahat sa Diyos at magtiwala na siya ang solusyon sa mga problemang dinadala mo. Ginawa mong Diyos ang iyong sarili sa kadahilanang inako mo lahat ng responsibilidad na dapat ay responsibilidad ng Diyos. Kung ikaw ay mapupunta sa langit, malalaman mo na ipinahamak mo ang iyong sarili, na experience mo ang failure ng paulit-ulit by worrying sa halip na maniwala at magtiwala sa Diyos. John chapter 14 verse 1, sinabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Ano ang dapat niyong gawin instead na mag-alala? Sabi ng Diyos, magtiwala kayo sa akin. Paano? Paano ang pagtitiwala sa Diyos na ibibigay niya lahat ng iyong pangangailangan? Unang-una sa lahat, gawin niyo ito araw-araw. Ito ang ginagawa ko araw-araw upang hindi ako mag-alala. Araw-araw ipinapanalangin ko na lagi akong bantayan at gabayan ng Diyos. Ipinapanalangin ko na anuman ang mangyari sa akin, ngayong araw na ito, hindi ako matatakot dahil hindi ako pababayaan ng Diyos. Sinasabi ko araw-araw, kahit saan ako magpunta, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Pag sinasabi kong the Lord is my shepherd every day, 10 times or 20 times, every time na may matindi akong problema, ang pag-aalala ko ay nawawala. John chapter 10 verse 14 to 15. Ako ang mabuting pastol. Kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Pangalawa, ito ay mahalaga. Inuuna ko ang Diyos sa bawat punto o pangyayari sa aking buhay. Higit na mahalaga na unahin ko ang Diyos sa bawat mga pangyayari sa buhay ko. Sinabi sa Biblia, Matthew 6, verse 31 to 33, na alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan bago pa man tayo humingi sa Kanya. Lahat ng ipinapanalangin natin sa Diyos, lahat ng hinihingi natin, alam niya na iyon bago pa man natin sabihin. So every time na may ipapanalangin tayo sa Diyos, hindi siya aalis, hindi siya magtatago, hindi siya tatakbo. Lahat ng hiling natin ay pinapakinggan niya at alam niya bago pa man natin sabihin. Ibibigay niya lahat ng gusto mo, ngunit may isang kondisyon. Kondisyon na inuuna mo ang Diyos sa bawat parte ng iyong buhay at ginagawa mo ang mga bagay na kalugod-lugod sa kaniyang paningin. Ngayon, kung palagi kang nababahala at nag-aalala, nangangahulugan lamang ito na hindi mo ginagawang priority ang Diyos sa iyong buhay. Kung number 1 sa buhay mo ang Diyos, hindi ka mag-aalala sa mga bagay na darating sa iyong buhay.
Kung binibigay mo lahat ng problema sa Diyos, hindi ka na mag-aalala. Karaniwang nag-aalala tayo sa mga material na bagay. Ngayon, kung unuuna mo ang iba't ibang mga bagay sa buhay mo kaysa sa Diyos, yang mga bagay na yan ang magiging dahilan ng iyong pag-aalala at stress. At iyang mga bagay na ginawa mong unang priority sa buhay mo ang magiging iyong Diyos. Karaniwang pinag-aalala nating ay tungkol sa pera. Ngayon, base sa aking sariling obserbasyon, kahit anong laki at liit ng pera na meron ka ngayon, ikaw ay mag-aalala pa rin sa pera, malaki man o maliit. Kung wala kang pera, nag-aalala ka kung saan ka kukuha ng pera. Kung meron ka naman ng pera, nag-aalala ka kung paano ito maiwasang maubos at kung paano ito palalakihin. Sinabi ng Diyos na alam ko ang lahat ng iniisip nyo, lahat ng mga pinag-aalala nyo, ako na ang bahala sa lahat ng inyong mga pangangailangan. Matthew chapter 6 verse 34, sabi ng Diyos, "Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Hindi mo mababago ang nakaraan, wala ka pa sa kinabukasan, kaya mag-focus ka muna sa kasalukuyan." May 7 araw kada linggo. Hindi ka dapat nag-aalala o nababalisa sa nakaraan at sa hinaharap. E-enjoy mo ang kada araw sa buhay mo. Take one day at a time. Bakit sinabi ng Diyos na take one day at a time? Dahil yun lang ang magagawa mo. Hindi ka nabubuhay sa nakaraan o sa hinaharap. Nabubuhay ka sa ngayon. Pero may mga rason kung bakit kailangan mo mabuhay sa ngayon. Kung nag-aalala ka para sa bukas, makakaligtaan mo ang mga biyaya sa araw na ito. Ang ilan sa iyo ay nag-aalala sa kanilang retirement, kaya hindi na i-enjoy ang kasalukuyan. Mabuting magplano sa kinabukasan, mabuting magplano para sa hinaharap, ngunit huwag lang mag-alala sa mga bagay sa hinaharap. Tama ang magplano, ngunit mali ang mag-alala. Maaari tayong magplano para sa bukas, ngunit ngayon hindi tayo nabubuhay sa bukas, nabubuhay tayo sa kasalukuyan. Alam kong masyadong nakaka-pressure ang ating mga hinaharap, ngunit hinati ng Diyos ang araw sa 24 hours. Kung ibibigay ng Diyos lahat ng iyong hinaharap sa 1 oras lamang, ikaw ay maguguluhan, ngunit wala ka pa doon, hindi ka pa handa para doon. Hindi yun darating sa iyo agad-agad. Makakarating ka din sa hinaharap, magiging payapa at maayos din ang iyong hinaharap. Bakit? Sabi ko nga, the Lord is my shepherd.